Okay, sige po. Simulan na po tayo. So, papasalamat po ulit tayo no sa ating Diyos ngayong umagang to, ngayong araw na to. At ayan, binigyan niya po tayo ng magandang weather. Kagabi po no, medyo naulan po ulit pero hindi po ganoon kalakas. Pampalamig lang. So, pasalamat po tayo sa Panginoon. Yan, hindi lang po sa weather pero sa buhay natin, no? Praise God kasi buhay pa po tayo ngayon. Mga pamilya natin, nakikita po natin. Hopefully malusog po sila at wala sa kapahamakan. And we also pray for those who are suffering. Ganun din po no sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala siguro natin, sa lahat ng mga tao na nagkakasakit, o yun, may nararamdaman sa buhay na hindi ka nais-nais, ano po, katulad lamang po yung sa amin po, no, sa mismong family namin, may, nakakalungkot po kasi may family member po kaming, hindi po sa amin mismo, pero sa kapatid po ng tatay ko, sa auntie ko po, may pumanaw po sa kanila, and yun, tinataas po namin sila no sa Panginoon, sa panalangin, and we pray for their comfort, no, sa kanilang kapayapaan din, and we pray na makita nila ang ang Diyos sa lahat ng yun, nangyayari sa kanila, and ganun din po no sa ating lahat. Kung ano man pong pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, mas mabuti na lang pong magpasalamat pa rin at bumalik sa ating Diyos. Kasi yun nga po yung pinag-aaralan natin sa mga nakaraang linggo. Kung sino siya, kung anong kakayahan niya, nasa taas man tayo o nasa baba ng ating buhay, nandyan po siya na in control po siya, at yun, may plano at purpose po siya sa ating lahat at sa lahat din ng mga nangyayari sa atin. Yun. Ayun, so itutuloy po natin, no? Nabanggit po ni Pastor Ray kanina, pinag-aaralan natin kung sino si God. Kung ano ba talaga yung mga katangian niya, kung ano yung mga pagka-Diyos niya, okay, pagka-Diyos, at yung mga attributes or characteristics na nakikita natin sa sarili natin, okay, na nakaka-relate tayo sa Kanya, at yung mga bagay na hindi tayo nakaka-relate sa Kanya. Ano po, tulad lamang po nung transcendence or supremacy. Siyempre, tao lamang po tayo, no? Hindi po tayo perfect, hindi po tayo tulad ni God na perfect. At yun, ibang-iba po talaga siya sa atin. And yun, pero meron din po, pinag-aralan din natin yung, tulad last week, yung kanyang justice, hustisya. Gusto niya po lahat ng nangyayari sa kanyang likha, sa kanyang creation ay yun, tama, may hustisya. Lalo na po sa atin mga tao na may hustisya po ba yung yung mga ginagawa natin pang araw-araw, ganun, kasalanan. Naintindihan ba natin na kailangan ay husgahan din tayo, at kailangan nating bumalik sa ating Diyos, sa ating Panginoon, para makamit talaga yung hustisya na maligtas tayo sa ating makasalanan. Ano po? Yan, ganun din sa ating mga tao, no? Nakaka-relate tayo doon kasi sa sarili nating gobyerno, sa sarili nating mga pamilya, 'di ba? May mga tayo, may mga laws tayo, may mga rules na kailangan sundin, kasi kung hindi, maraming gulo ang mangyayari, no? Yung nagva-viral po ngayon sa ating gobyerno, no, yung kay mayora, di ba? Saan po bang hustisya doon? Ano po bang tama?
O sa ating mga pamilya lamang po, ano, kung makukulit yung ating mga bata, anong kailangan natin gawin para matuto rin sila, ano? Pababayaan ba natin lahat ng kanilang ginagawa, or ayun, gagawan natin ng mga limits, gano'n, or yun. So doon nakikita natin, no, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa lahat ng creation, ay na-apply din natin, nagagawa rin natin sa sarili nating mga buhay, sarili nating mga relasyon sa ating mga pamilya, sarili rin natin mismo, ano. And ngayon naman, yun, yung pag-usapan natin ngayong umaga ay isa sa mga katangian ng Diyos na yun nga, hindi ulit masyadong napapansin or napag-uusapan. Okay? Which is God's attributes, ang kanyang jealousy and wrath. Okay? Ang kanyang pagkaselos at ang kanyang pagkagalit. Okay? So, God's jealousy and wrath. So, yun, di ba, pag naririnig natin ang Diyos, ang tungkol kay God, yun, madalas, ano po bang naririnig natin? God is love, di po ba? God is gracious, God is merciful, God is, ano po ba? Loving, God is, ano pa? Giving, generous, di po ba? God is kind, God is patient, okay, yung mga magaganda, no? Pero ito, narinig nyo po ba na ang Diyos pala ay seloso? Okay? Nagseselos. He's also jealous. Or siya ay magalitin din. Wrathful. Yun, narinig po ba natin yun dati? Okay? Sa nakaraan. Di ba, hindi po ganun masyadong dinidescribe, no, ang Diyos, ang Panginoon. Pero makikita ulit natin sa kanyang salita kung paano ba, bakit ito totoo, kung bakit makikita natin sa kanyang salita sa Biblia ang kanyang pagiging maselos or magalitin. Okay? Ano po ba to sa atin, sa ating mga tao? Of course, totoo po ito, no? Minsan maselosin tayo, o yan, magalitin. Ano po ba yan? Saan po ba yan mas nakikita itong mga attributes na to? Yung mga selos sa babae po ba? Tapos wrath or galit sa lalaki, ganun po ba yan? Or baliktad? Or parehos? Diba? Kung isipin natin, di po ba? Ang selos, okay? Ang pagiging selos natin, negative siya, no? Halos palagi, negative siya, negatibo siya na attribute or trait. Bakit? Bakit siya negatibo? Basically, ang pagsiselos ay yung gawain natin o gawain ng mga tao na pag nakikita nila yung ibang tao na may magandang gamit or hindi man gamit, estado sa buhay, posisyon sa buhay, parang may nararamdaman tayong hindi maganda, no? Parang ano siya, connected siya sa greed, sa tinatawag natin greed, or ano po ba yun sa Tagalog? Inggit or sakim po ba? Greed? Pagiging sakim, no? Kasi gusto natin may nakikita tayong sa ibang tao na meron sila na wala tayo, gusto natin na mapasa atin yon kung anong meron man sa kanila. Or gusto nating higitan pa. Diba? Pwede rin natin yan i-relate sa atin mga Pinoy, di ba? Magagaling tayo diyan. Tinatawag nating crab mentality. Diba? Parang gusto natin higitan pa yung ibang tao. And yun, kaya siya nagiging negatibo, no? Jealousy. Tas wrath, galit din. Ang wrath naman, or hindi lang po ito galit, no? Ang wrath ay sukdulan. Kumbaga, sukdulan ng galit. Yung talagang grabing galit. Yan. Ako, aminado po ako dyan, no? Minsan, ano ko pa rin po to, na
na lumalabas pa rin po sa akin yung wrath. O sa mga kalalakihan. Yan. Pati sa mga babae rin naman. Pero mas I think mas obvious sa mga lalaki na yun, pag galit talagang lalaki, galit talagang lalaki. Hindi yan maitatago. Minsan naitatago pero maraming beses hindi natatago ng lalaki na pag galit talaga. Mawawala lahat ng nangyayari sa paligid. Yun, naka-focus lang sa kung saan kinagagalitan ng tao. And ganun po ang wrath, no? Very negative. And yun, ganun po tayo sa mga tao. Pero yun nga, ang pinag-uusapan natin ay sa Diyos. Okay? At alam natin at tinatanggap natin ay ang Diyos ay perpekto, ang Diyos ay banal, hindi siya nagkakasala. At yun, titignan natin kung ano naman ang kanyang selos at ang kanyang galit. Okay. So, sa Bible, sa Biblia, ang kanyang selos or jealousy is His divine act of protecting His own honor. Okay? Ito ang kanyang gawain na banal na pinoprotektahan niya ang kanyang karangalan. Okay? Kung naintindihan po natin yan, no? Karapat dapat po ang ating Diyos ng karangalan, ano? And so, sa lahat ng kanyang likha, kailangan pinapakita ang kanyang karangalan. Okay? Kailangan protektahan niya rin ito. Di po ba? Kasi, for example, no? Isipin natin ang Diyos. Yun. Paano kung binabastos lang ang Diyos? Binabastos lang ang Diyos. Sa tingin ba natin na ang Diyos na makapangyarihan ay babaliwalain niya na lang? Ganun po ba? Kaya niyang gawin lahat, no? So hindi. Dahil siya ay banal, dahil siya ay makapangyarihan, protektahan niya yan. Tayo rin mismo, di po ba? Pag tayo ay nabastos, pag tayo ay, yun nga, hindi napakitaan ng respeto, ano po ba yung reaction natin? Di po ba lumalaban tayo or ayaw nating pagtinginan tayo ng mababa, di po ba? Or pagbastusan tayo ng mga tao. So, prinoprotektahan natin 'yon, di po ba? Yung ating sarili, ating pangalan, ating reputasyon, di po ba? Yung ating pagkatao, kung sino tayo, kailangan nating protektahan 'yon. At ganun din po ang Diyos, lalong-lalo na po ang Diyos. Yun po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang selos. Okay? Seloso ang Diyos dahil kailangan niya o gusto niyang protektahan yung pangalan niya. Okay? Sarili yung reputation niya. Okay? So yun po yung jealousy. Ngayon sa wrath naman, ito ay ang kanyang gawain na galit siya. Yung sukdulang galit sa lahat ng kasalanan. Okay? So, yun. Basically, yan, para ayun, no, malinawagan tayo, no, sa kung ano yung ibig sabihin ng Biblia tungkol sa kanyang pagseselos at kanyang galit na, yun nga, hindi to kasalanan. Kasi pag sa atin, no, pag ina-apply natin, nagselos tayo, ayun nga, maliman o tama, okay, kasalanan yan kasi, yun nga, parang may galit na rin tayo, may kasama ng galit. Ganun din, lalong-lalo na po kung sa galit, no? Pero kung sa Diyos, ayun, hindi po yan kasalanan kasi prinoprotektahan niya yung kanyang pangalan, kanyang sarili. Pwede rin natin gawin yan, ano po? Pwede tayong magselos na hindi magkasala. Siyempre, for example, partners, yan. Lalo na po, dapat sa mga mag-asawa, yun. Kung nakikita natin na yung asawa natin ay may ibang naglalambing or may ibang nakikiusap na medyo iba na, yung hindi na wala ng respeto sa asawa, okay? Siyempre
magkakaroon tayo ng selos. Kung mahal talaga natin, no, yung ating mga asawa, magseselos tayo. Pero dahil gusto nating protektahan yung pamilya, yung pagmamahal ng mag-asawa. So yun, walang kasalanan yun. Paggalit naman, ayan, nagalit tayo sa ibang tao dahil ganun din, inaway yung pamilya natin. Gusto lang nating protektahan yung pamilya natin. Pwede rin tayong magalit na hindi nagkakasala. Okay? Lalong-lalo na pagdating sa kasalanan. Dahil yun nga po, nakikita natin na doon galit ang Diyos sa ating kasalanan, sa kasalanan ng mga tao. So kung tayo din, nagagalit din tayo sa kasalanan ng iba, hindi po yun kasalanan. Okay? So yun, sige, tignan po natin. At basahin natin, okay, kung paano pinag-usapan ng Biblia ang selos ng Diyos. So 2 Corinthians chapter 11 verse 2, sabi niya doon, si Paul to, no, si Apostle Paul, I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Okay, so ibig sabihin lang nito, si Apostle Paul, no, gusto niyang ilapit yung mga tao sa Diyos. Parang ginagawa rin natin, no? Gusto nating ilapit yung ibang tao sa Diyos. Pero gumamit siya ng parang simbolismo, okay, or imagery na parang mag-asawa daw, no? Mga dalisay, okay, mga pure, mga virgin, okay? Kasi noon, 'di ba, yun nga, medyo hindi na siguro naiintindihan ng mga bata ngayon, no? Pero noon, no, sa atin, mga medyo may edad na, young at heart, very very precious po, no, may value talaga yung pagiging virgin, okay? Pagiging dalisay, okay? Dahil nagpapakita ito ng katapatan, loyalty, okay? Ibig sabihin, noon ang mga tao gusto lang nila ibigay yung katawan nila, yung sarili nila sa magiging partner nila sa buhay. Okay? Yung isang mamahalin nila habang buhay. Okay? Very precious ito, no? Valuable ito. Ngayon, medyo nakakalungkot kasi mga tao ngayon, parang binibigay lang nila, no? Kahit kani-kanina yung sarili nila, yung katawan nila, hindi na ganun ka-valuable kasi, yun, marami ng taong nakapag-share, okay, sa ganong patutunguhan, kumbaga. Kasi ang design ni God para sa mag-asawa ay para sa kanila lamang. Para yun, magmahalan sila ng silang dalawa lamang. Pero ngayon, ang nagiging normal na ngayon ay yun, kahit kanino pwede na tayong makipagtalik or ibigay yung ating katawan. Yun nga, yung pagiging virgin is parang nagiging yung embarrassment, nakakahiya na tignan. Pag isa kang virgin ay yun, parang nagkukulang ka, kumbaga. hindi mo pa naranasan ang buhay, kumbaga. Pero noon, yun nga, maganda ang pagiging virgin, no? Very precious ito, valuable. Pero to, sinasabi niya dito, ganun nga tayo kay God daw. Parang pinipresenta tayo para kay Jesus na yung dalisay kasi mahalaga sa kanya ito eh. Okay? So yun. Si God, jealous siya kasi kung binibigay natin yung sarili natin sa iba. For example, binibigay natin yung sarili natin sa pera. Yan. Mas minamahal natin ang pera kaysa sa Diyos. Yun. Sigurado, nagsiselos ang Diyos. Okay?
binibigay natin yung puso't isipan natin sa trabaho natin, okay? Mas minamahal natin yung trabaho natin kaysa sa Diyos, sigurado nagsiselos ang Diyos diyan. Ano pa? Mga pagmamay-ari natin, bahay. Kung mas minamahal natin ang bahay natin kaysa sa Diyos, sigurado nagsiselos ang Diyos diyan. Mas minamahal natin mga tao, asawa natin, pamilya natin, kung mas mataas yung pagmamahal natin sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, kaysa sa pagmamahal natin sa Diyos, nagsiselos ang Diyos diyan. Sigurado yan. So, yun yung ibig niya sabihin doon. Exodus chapter 20 verses 5 to 6. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Okay, siya na mismo nagsabi nito, no? Siya daw ay isang Diyos na nagsiselos, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Wow. But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Okay. So yun, no? Pinapakita niya po ulit sa kanyang salita na may punishment talaga para sa mga taong may hatred sa kanya, may puot. Okay? Or yun, or galit sa Diyos. Pero may pagmamahal at may reward siya para sa atin, sa mga taong nagmamahal din po sa kanya. Pero yun, papakita niya ulit, sinasabi niya mismo na siya ay nagsiselos. Exodus chapter 34 verse 14. Do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Okay. So yung pahalan niya rin daw ay jealous. Ibig sabihin lang po niyan, yun nga, yung kung sino siya, yung kanyang pagka-Diyos. Okay? Yun nga, ay mas selosin siya. Isaiah 48:11, for my own sake I do it. My glory I will not give to another. Okay? Ginagawa niya nga po ulit ng lahat ng ito, ang Diyos, hindi po para sa atin. Okay? Tayo ay nakikisama lang, nakiki-enjoy lang po tayo sa ginagawa ng Diyos. Ginagawa niyang lahat ng ito para sa sarili niya, para sa kanyang glory or sa kanyang kalwalhatian. Okay? My glory I will not give to another. So yun, for sure na yun, pag sumasamba tayo sa ibang bagay, sa ibang Diyos, sa ibang relihiyon or kung ano man ang sinasamba natin, sigurado nagsiselos ang Diyos. Dahil yung kalwalhatian, yung glory, hindi natin na ibibigay sa Kanya. Okay? Next. So how should we reflect on God's jealousy? So paano ba natin ito i-apply naman or isipin para sa ating buhay? Because God deserves all glory, honor, praise, and worship, it is right for Him to protect and seek this in all of His creation. So, masabi po natin yan, no? Dahil nilikha nga ng lahat ng ito ang Diyos, karapat-dapat lang na sambahin natin siya. Okay? Karapat-dapat lang din na protektahan niya ang lahat ng kanyang likha. At hanapin yung kalwalhatian o yung pagmamahal natin para sa Kanya. Dapat hinanap niya dapat to. Okay? Karapat-dapat na nasa Kanya. Okay? It is healthy for us, para sa atin naman, spiritually, when we settle in our hearts that only He is worthy of all of adoration. Our adoration. Okay? Healthy daw po para sa atin na isipin na siya lang ang dapat nating sinasamba. Okay? Kasi yun nga, wala nang distraction eh. Yun, pag siya lang ang
sa kanya lang natin binibigay ang ating adoration, ang ating papuri, ating pagsamba, di na natin kailangan pag-isipan pa yung iba eh. Tama po ba? Di na natin kailangan pagpilian pa kung ano ba dapat ang sinasamba natin. Okay. Next, tunay ang ating pagsamba sa Kanya when we do not provoke His jealousy. Pag hindi natin pinapalala pa, okay? O hindi natin naapektuhan ng kanyang pagselos, ano? Okay? Bakit pa natin gagalitin ang Diyos? Okay? Kung alam naman natin na babalik din sa atin. Okay? We do not provoke His jealousy. So, yun, pag hindi natin siya ginagalit, talagang nasasamba po natin siya. Parang, yun nga po, no? Parang kung sa atin dito sa mundo, naranasan na po ba natin na pagalitin ang ibang tao? Boss, asawa, okay? Magulang, okay? Mga anak, ba? Ano po yung nararamdaman natin? Masakit, di po ba masakit sa loob? Nakakatakot din. Kung boss, yan. Bigla tayong bitawan sa ating trabaho, ganun, or depende sa kung sinong kinagalit natin, sa relationship natin. Depende, pero masakit Masakit, di po ba? Nararamdaman talaga natin, mabigat. Okay? So, isipin po natin yun, no? Kung sa Diyos mismo. Yan. Lalong-lalo na po dapat sa Diyos na pag alam natin na kinagalit natin ang Diyos, mas grabe po dapat yung ating nararamdaman, no? Kasi nagkasala tayo. At yan, malalaman natin na totoo yung relationship natin sa Kanya. Kapag yun, nararamdaman natin yun kapag nagsisisi tayo at nagbabago tayo. Ano? At doon po talaga natin siya tunay na masasamba. Pag alam natin na yun, nagkasala tayo, nasaktan natin ang Diyos at gusto nating itama. Okay? Gusto nating itama, gusto nating bumalik sa Kanya, sa Kanyang piling, doon tayo totoong nagsasamba. Kasi walang kasalanan wala nang kasalanan na humaharang. Kasi inamin na natin sa Kanya Di po ba? Binigay na natin sa Kanya, inamin na natin sa Kanya, at pinatawad na niya tayo kay Hesukristo. Okay? So, di ba? Masarap yung pakiramdam. Yung parang nakipagbati po tayo, no? Yun nga, kung sino man nakagalitan natin, kapatid, asawa, sa boss, okay? Sa pamilya, sa anak. Diba? Pag nag-promise tayo sa mga anak natin, tapos hindi natin na nagawa at nakita natin na nalungkot sila o nagalit sila, diba? Masakit po sa puso bilang mga magulang. Ganun din po, no? Ganun din po pero pag nagbatian na, nakabawi na tayo sa mahal natin sa buhay, di ba masarap yung feeling? Buo na yung relationship. Ganun din po sa ating Diyos. Pag humingi na tayong kapatawaran, wala nang humaharang na kasalanan, doon na po tayo tunay na makakapagsamba at makakapaglapit at makakapagpuri sa ating Diyos. So yun, no? So jealousy, yung kanyang selos. Okay? Hindi man natin ito masyadong naiisip, pero ngayon na nakikita natin na siloso nga pala ang Diyos, kailangan rin natin mag-ingat, no? Kung ano man or kung sino man ang minamahal natin sa buhay. Kung tumatapat ba ito sa Diyos or mas nalalamangan pa natin ito kaysa sa Diyos, ayun, sigurado nagsiselos ang Diyos. At kailangan na ulit nating itama, ano? Next. Okay. Isipin naman po natin ang wrath. God's wrath.
So, isa sa pinaka sikat na verse sa Bible, no? John chapter 3 verse 16. Okay? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will have eternal life and will not perish. Okay? Pero, kung babasahin natin yan lahat hanggang sa pinakadulo, sa verse 36, sabi niya rin doon, no? Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. Okay? For God's wrath remains on them. Yun. So, yun, sabi niya daw, no? Kung wala ang kanyang anak na si Jesucristo sa buhay natin, ang galit daw, ang sukdulang galit ng Diyos ay nasa atin. Ang sukdulang galit ng Diyos ay nasa mga tao na wala si Kristo sa buhay nila. Kasi binigay niya ang kanyang anak. Nag-sacrifice si Jesus ang kanyang buhay, sarili niya. Binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak mismo para maligtas tayong mga tao. At anong gagawin nating mga tao? Babaliwalain lang natin yon, diba? Parang binaliwala lang natin yung regalo ng Diyos para sa atin na ang kanyang anak mismo, diba? So karapat dapat lang na ang sukdulang galit ng Diyos Ama ay nasa atin kapag hindi natin yon tinanggap. Pag yun nga, binaliwala lang natin yon. Ang sakripisyo ng kanyang anak na si Jesucristo. Okay? Exodus chapter 32 verses 9 to 10. Okay? I have seen these people, sabi ulit ni God. The Lord said to Moses, and they are a stiff-necked people. Matigas ang ulo or matigas ang leg. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Wow. So ito po ay nanggagaling sa Diyos, no? Sa Diyos ng Biblia. So kung palagi nating naririnig na, God is love and God is peaceful, hindi tayo sasaktan ng Diyos. Okay? Ito po, galing na po mismo sa kanyang salita na parang kalahati lamang po yun. Totoo yun, pero kalahati lang yun. Okay? Ito yung isang kalahati ng katotohanan tungkol sa Diyos. That God is, again, wrathful or angry. Galit siya sa kasalanan. Ito, yung mga tao mga dating mga Israelites, no? Dahil sa kanilang kasalanan, sa kanilang katigasan ng ulo. Okay? Ayaw nilang magbago. Lahat na pinakita na ni Lord yung kanyang salita, sarili niya mismo. Okay? Hindi yung sarili niya, pero yung clouds. Okay? Clouds mismo, through images like yung apoy. Okay? Pinakita na mismo ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa mga tao. Okay? Naririnig na nila mismo ang Diyos. Isipin natin yung paano pa kaya kung nangyari din sa atin yun ngayon, no? Biglang nagsalita ang Diyos, no? Hoy! Nico! Ganun po ba ganun po ba ang boss ng Diyos? Mababa or nakakabigla or boses lalaki ba? Boses babae? Ganun po ba? Paano kung nangyayari sa atin? Pero noon, ganun, no? Ganun yung Diyos noon. Naririnig ng mga tao ang Diyos noon. Talagang, yun, pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan at naririnig nila siya mismo. At ito yung sinabi niya sa kanila mismo. Kayong matitigas ang ulo, kayong hindi sumusunod sa akin, gusto ko kayong, ayun, ano bang destroy? Sirain, burn, paapuyin. Tama po ba? Tama po ba? Okay? And yun, but basically yun, mawala na tayo.
or yung mga tao noon. Pati ngayon actually. Romans chapter 1 verse 18, New Testament. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Again, itong wrath, okay, itong kanyang sukdulang galit sa mga taong makasalanan, okay? Dahil nga sa kasalanan, okay? Ephesians chapter 2 verse 3. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Okay? Sinasabi lang po nito, nung wala pa tayo kay Kristo, wala pa si Kristo sa atin, katulad po tayo ng lahat ng ibang tao na yun, gusto lang nating makamit sa buhay ay yung sarili natin. Kagustuhan natin na hindi naman po masama, no? Para iangat ang ating pamilya, para paghirapan, pagtrabahuan ng gusto natin sa buhay, hindi po yun masama. Pero ang sinasabi nga nito ulit, kapag linalamangan natin ito or tinataas natin ito na higit pa sa dapat na kung anong meron sa Diyos. Okay? Kung ano dapat ang binibigay natin sa Diyos, doon na po ito nagiging kasalanan, doon na po ito nagiging mali. Okay? At doon na lumalala, okay? Or dumadagdag ang galit ng Diyos sa atin or sa tao. Kapag yun nga, nagkakasala na tayo na mas pinipili natin ang iba higit pa sa Kanya. Okay? And yun, deserving tayo sa Kanyang galit. Ano pa? Psalms 103 verses 8 to 9, the Lord is compassionate and gracious, He is slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. Okay. Yun po, no? Napag-usapan natin yung kanyang galit. Yun nga. At ang kanyang pagmamahal din, dito natin nakikita na yung buong katotohanan. Okay? Hindi lang dapat tayo nagfo-focus sa pagmamahal at sa galit ng Diyos. Dapat balanse, no? Lahat nakikita dapat natin. So ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ang kanyang galit, sabi niya dito ay hindi daw siya forever. Okay? Hindi siya palaging mag-akusa. Okay? Matagal or slow to anger siya. Okay? Hindi siya agad-agad na magagalit. Okay? Hindi tulad tayo, okay, mga tao. Diba? Bigla-biglaan tayong nagagalit, agad-agad tayong nagagalit. Hindi man natin alam kung ano talagang nangyayari. Okay? Basta galit na lang tayo, di po ba? Ang Diyos ay hindi po ganun. The Lord is also compassionate. Okay? So, pasalamat tayo kasi ganun din po siya, no, ang Diyos. 1 Thessalonians 1-10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Ayun. Dahil ang Diyos po ay compassionate, gumawa din po siya ng paraan, ayun nga, para matanggal yung galit ng Diyos sa atin. Okay? So, paano po yun? Ang Diyos Ama ay galit sa atin dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa kanyang anak nga po, ay natanggal yung galit na yun. Okay? Yung galit na dapat sa atin, napunta sa kanyang anak. Okay? Yun po yung kailangan nating intindihin. Minsan din natin naisip yun eh. Yung galit na dapat sa atin, ay napunta sa kanyang anak. Okay? So yun. Kaya nga po, dapat hindi natin binabaliwala yung sacrifice, yung sakripisyo ni Jesus, no? Kasi hindi lamang yung kasalanan eh
Hindi lamang yung kasalanan natin, yung kanyang kinuha. Pero kasama na rin doon yung galit. Galit ng Diyos Ama. Na dapat sa atin, dahil nga sa kasalanan, kinuha rin yun ng kanyang anak na si Jesus Christ. Okay? Yun yung punishment na dapat nasa atin, kinuha ni Jesus Christ. So sa kanya nagalit ang Diyos Ama. Hindi sa atin. Although ngayon, of course, dahil nga makasalanan pa rin tayo, mararamdaman pa rin natin ang galit ng Diyos. Pero yung to the point na hindi na natin makakasama ang Diyos pag namatay tayo dito sa mundo, kinuha na yun ni Jesus Christ. Okay? Kaya may eternal life na tayo, kaya pwede na tayong bumalik sa Diyos kapag mamatay na tayo dito dahil kay Kristo. Yun, dahil sa kanyang ginawa, na kinuha niya yung galit na yun sa Diyos Ama. So, hindi na galit si God sa atin pag makakasama na natin siya sa heaven. No? Kung meron si Kristo sa atin, pero pag wala si Kristo sa atin, ayan, nakakatakot. Ano po kasi yung buong galit ng Diyos ay makikita natin, mararamdaman natin. 1 Peter chapter 3 verse 18, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit." So yan. Yun nga, no? So ito po yung ginawa ulit ni Jesus Christ para makuha ang galit ng Diyos Ama sa atin. So, paano naman natin ito dapat i-apply or i-reflect sa ating buhay? Because God hates all sin, it is right for us to feel this way the same also. So, kung galit ang Diyos sa kasalanan, dapat ganun din po tayo, no? So, doon din natin makikita yung tamang siguro tamang paraan ng pamumuhay. For example, sa gobyerno, ganun. Makikita natin na tama ang pinatutunguhan na ating gobyerno, okay, kapag galit din sila sa kasalanan. Kumbaga, parang ganun, no? Kung tama yung justice system natin or ng gobyerno, kung sumasang-ayon sila sa justice system ni God. Ganun din po sa ating sarili, sa ating mga pamilya, ano? Kung galit tayo sa kasalanan, okay, tama yung patutunguhan natin. Kasi galit si God sa kasalanan, di po ba? Pero kung tayo yung tipong pamilya na ano yung tinatawag natin sa mga Pinoy din, yung hinahayaan na lang natin patay, mali siya, okay, pwede yun. Nakalimutan ko yung term. Yung hinahayaan na lang natin yung kasalanan ng iba, parang for example, yung anak natin, nagkasala sila, tapos pupunta sila or sa mga apo na lang, ganun, lolo, lola, diba? Kasala yung mga anak natin, tapos gusto nating pagalitin o pagalitan, pero lumalapit sila sa lolo't lola nila para ayun, konsentidor. Yun pala, nagiging konsentidor tayo. Yun, kung ganun tayong klaseng pamilya, nagiging konsentidor tayo sa ating mga anak o kung sino kapatid, na yun nga, alam na natin na nagkasala sila eh. Pero parang hinahayaan na lang natin or parang babaliwalain na lang natin, nagiging konsentidor tayo. Ayun, magiging yung kultura ng pamilya magiging hindi maganda. Okay? Magiging normal na lang ang kasalanan, yun nga, yung paggawa ng mali. Magiging normal na lang 'yan, hindi walang conviction, walang yun nga, hustisya.
Makikita yun ng mga anak natin. Maliliit pa lang sila, nakikita na po nila yan. Pag nagiging normal ang kasalanan, bubuhatin nila, ano yan, dadalhin po nila yan sa paglaki nila. So dapat, bata pa lang po sila, dapat pinapakita na natin na masama yan. Okay, masama yung mga gantong bagay, tinuturuan na po natin, no? Dapat. So ganon din po si God, no? Sa lahat ng bagay ng buhay natin. Pag alam natin na ayaw ng Diyos yan, ng kasalanan, dapat, okay? Ayawin din po natin or kagalitin din po natin yan. We should thank and praise Jesus because He bore God's full wrath that was for us on the cross. So yun po ulit, no? Yun, hindi nga natin masyadong naisip. Naisip lang natin si Jesus yung kumuha ng kasalanan natin, hindi. Dahil doon, pati yung kasama na rin yung galit ng Diyos. Okay? Na dapat sa atin ay nawala. Okay? Kinuha niya na. Napunta sa Kanya. So yun, pasalamat pa tayo lalo. Dahil yung galit ng Diyos ay yun, kinuha na ni Jesus Christ. God's wrath should motivate us more to call others also into repentance and reconcile them to Himself while He still has patience in the present. Okay? So, ayun, dahil meron pa rin po ang kasalanan sa mundo, meron pa rin din po ang galit ng Diyos. Ang kanyang sukdulang galit. Pero, okay, ngayon na alam po natin ito, no? Ayun, nakikita natin yung mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, na yun nga, nasa loob sila ng kasalanan nila, nagkakasala sila na yun nga, wala si Kristo sa buhay nila, walang pagbabago. Dapat mas natin, no, mas naisip natin na mas kailangan talaga nila ang Diyos, mas kailangan nila ang kaligtasan na nanggaling kay Kristo. Okay? Dahil kapag wala yun, alam natin na kapag wala si Kristo sa buhay nila, anong mangyayari sa kanila? Ano ang susunod sa kanila? Ano yung paparating sa kanila? Ang sukdulang galit ng Diyos, okay, na nararapat sa kanila dahil nga wala si Kristo sa kanila. God's wrath will be on them. Susunod sa kanila yan. So kailangan alam natin na yun, dalhin na natin sila kay Kristo para mawala na rin yung galit ng Diyos sa kanila. And yun, very blessed pa rin tayo, no? Mapalad pa rin po tayo ngayon kasi sobrang haba ng ang pasensya ng Diyos. Infinite ang patience ni God. Pero pag dumating na siya, okay, maghuhusgahan niya na tayong lahat, doon niya na ipapakita lang sa lahat ang kanyang galit din. Okay? Para sa mga wala nga kay Kristo. Pero ngayon pa na may pasensya pa siya sa ating lahat, ayun, dalhin na natin ang mga tao, no? Kay Kristo. Para yun nga, ang selos ng Diyos at ang kanyang galit ay hindi na sumunod or hindi na mapunta sa kanila. Lalo na po sa mga mahal natin sa buhay. Kung mahal talaga natin sila, ayun, dapat po natin na i-share si Christ sa kanila. So yun po, no, ang napag-aralan natin ngayong umaga, ang attribute or character ni God about His jealousy or ang kanyang selos at ang kanyang sukdulang galit or His wrath. Naintindihan po ba natin? Okay. Praise God. So yun po, no? To conclude, let us continue to thank God for all of His attributes. Okay? And remember them as we strive to imitate and apply them in our own lives, becoming more and more like His Son, Jesus Christ, and being transformed inside and out with the power and guidance of the Holy Spirit daily. Okay?
So yun, tinitignan natin no kung sino talaga si God, kung sino talaga si Jesus. Yun, patuloy po nating sundan, no? Patuloy po nating sikapin na gayahin itong mga ito, no? At yun, patuloy na magbabago. Patuloy po tayong magbabago dahil sa yun, kapangyarihan din at gabay ng Espiritu Santo. Okay? Amen? Amen. So let us end in prayer. Dear Lord, we thank you again sa inyong salita. Unang-una, pasalamat kami sa inyong pagtuturo ulit muli sa amin sa patungkol sa inyong selos, sa inyong banal na selos at banal na galit, O Diyos. Galit po kayo sa kasalanan at nagsiselos po kayo kapag kami ay mas inuuna po namin ang aming kasalanan kaysa sa inyo, O Diyos. At unang-una humihingi rin po kami ng kapatawaran kung nangyari po ito or nagawa po namin ito ngayong linggo. At wala po kaming maitatago sa inyo, O Diyos. Nakikita nyo pong lahat. And so, lumalapit po muli kami sa inyo. Nagpapakumbaba, O Diyos, na humihingi rin po ng tawad sa aming makasalanan. Nagpapasalamat din po kami na na-remind nyo po sa amin, naalala po namin ito gamit ang inyong salita na ayun, importante po ito para sa amin, maintindihan po namin bilang inyong mga anak na nagagalit din po kayo, nagsiselos po kayo dahil sa kasalanan namin, O Diyos. At na kung alalahanin po namin to at isa puso at i-practice din po araw-araw sa aming pag-iisip din po at sa aming gawa ay mas mapapalakas din po ang aming lakas, ang aming strength, ang aming courage, O Lord, na tanggihan ang kasalanan at magalit din po dito. At hindi po kayo magselos sa amin, O Diyos. At patuloy po kaming magbago na tunay, O Diyos, sa aming pagkatao, sa aming pagka-Diyos din po, or pagsunod sa inyo at sa inyong attributes at pagiging tulad or katulad ng inyong anak na si Jesucristo, Diyos. At lahat ng ito ulit ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. And all of us will say Amen. 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 Praise God po ulit at God bless po sa ating lahat.